Good morning sa inyong lahat. Ngayon ay darako ko kaagad sa introduction ng ating subject na Christian Counseling dahil sa late na ako sa aking mga lessons sa inyo. Gawa ng wala akong mapwestuhan dito sa bahay dahil may mga ginagawa. So, ang introduction natin. Every member of the body of Christ has common issues in life that require attention and concern. Most of these issues can be addressed by ordinary members. Isipin nyo, ang lahat ng ang bawat member sa Christian church family. Iba-iba ang barangay ang pinanggagalingan, iba-iba ang background na pinanggalingan, at magkakaiba ng pinagdadaanan sa buhay, magkakaiba ng trabaho, magkakaiba ng desire, magkakaiba ng interest. So, ang mga member na ito, ang mga members na ito ay may kanya-kanya silang problema, may kanya-kanya silang pinagdadaanan, may kanya-kanya silang sitwasyon, may kanya-kanya silang suliranin. Okay? So, karamihan sa mga problema nila, no, ay kung tutuusin, hindi na kailangan makarating sa kanilang pastor o sa mga major leaders sa church o sabi natin mga staff and administrative staff. Kung tutusin, hindi na kailangan makarating sa kanila ang karamihan sa mga sitwasyon ng mga members na ito dahil kayang-kaya itong resolbahin ng mga maturing members sa church. So, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sa Amplified Version, ganito ang sabi niya. No temptation, regardless of its source, has overtaken or enticed you that is not common to human experience. Kita niyo yung word na common. So, may mga common issues. Kaya niya sinabing common kasi sanay na ang tao sa mga bagay na ito. Common to human experience. Nor is any temptation unusual or beyond the human resistance. But God is faithful to His word. He is compassionate and trustworthy. And He will not let you be tempted beyond your ability to resist. But along with the temptation, He has in the past and is now and will always provide the way out as well, so that you will be able to endure it without yielding and will overcome temptation with joy. So, kaya ko pinakita sa inyo yung verse na ito kasi gusto kong i-emphasize yung word na common. No? Ang mga pinagdadaanan ng mga church members ay napakalaking porsyento sa mga bagay na ito ay mga common issues lang. Ibig sabihin, sanay na mga tao at alam natin kung ano ang mga kasagutan sa mga bagay na ito. Okay? That's why when it comes to counseling or when it comes to giving a counsel to a believer, ay sa totoo lang alam natin kung ano ang ating ibibigay na counsel. Alam natin kung ano ang ibibigay natin na payo o patnubay sa kanila. Ang problema, hindi natin ginagawa. Kasi akala natin ang gagawa ng mga bagay na ito, mga
mga leaders sa church or ang ating pastor mismo. Ito gusto kong ibigay sa inyo ang katanungan na ito. What are the possible things that will happen to the pastor or the other major church leaders that they are the ones who are answering the complex issues and they are still the ones who will address the common or simple problems of the church members? Ano mangyayari? For example, sa pastor lang muna. Ano mangyayari sa pastor ng isang church? Ang pastor na ito, siya ang nagre-resolba sa lahat ng mga komplikadong problemang pinagdadaanan ng buong church at ng bawat member. So lahat ng mga komplikado. Pag sabing komplikado ay hindi na simpleng solusyon ang kailangan sa mga problema ito. Kailangan na ng expertise at kailangan na ng malalim na pagkakaintindi sa Word of God at kailangan na ng anointing. So ito yung mga kabisadong resolbahin ng mga pastor, yung mga may hirap na problema na pinagdadaanan ng bawat member. So ang pastor ang siyang gumagawa nito. Siya nagbibigay ng attention. Siya nag-a-address sa mga komplikadong problema ng mga members. And then siya pa ang gagawa ng mga simpleng problema lang ng mga members. Yung halimbawa, problema ng member na wala siyang pambili ng uniform. Ano mangyayari sa pastor kung pastor pa mismo ang siyang magbibigay ng guidance sa member na ito para makabili ng uniform? Ano mangyayari sa pastor kung siya pa ang siyang tutulong sa isang member na makipag-ayos sa kanyang kapitbahay dahil nagkaroon sila ng conflict? So, ano mangyayari sa pastor kung siya pa ang pansamantalang mag-aalaga ng anak ng member dahil pag hindi niya inalagaan ay hindi niya mapupuntahan yung asawa na kailangan niya na hatidan ng baon niya pang lunch? Ano mangyayari sa pastor kung siya pa yung magbibigay ng advice doon sa mga young people na ang tigas ng ulo, sabi nang wag mo nang papasok sa ganong klaseng love life, pero ang tigas ng ulo, pinasukan pa rin. And then, dahil tigas nga ng ulo, problema ang kinauwian. Tapos si pastor pa ang magsusolve ng bawat problemang, bawat consequence ng katigasan ng ulo. So ano na mangyayari sa pastor kung ang mga komplikadong problema ng mga church members siya na ang nagre-resolve lahat ng mga ito. Tapos yung mga maliliit pa, mga simple pa na problema ng mga church members, siya pa ang susolusyon. Siya pa ang kakausap sa ganito, kay ganyan. Siya pa ang tatawagin dahil may kakausapin at kailangan si pastor, kailangan ng kanyang presensya. Mga simpleng issues lamang ang mga ito. Si pastor pa yung ating tatawagin o si pastor pa yung ating aasahan. Samantalang nakatutok na nga si pastor doon sa mga komplikadong problema. Yung mga problemang hindi na talaga kayang resolbahin ng isang ordinaryong believer. So ano na mangyayari sa kanya kung siya pa ang magka-counsel sa mga simpleng problema lang ng mga members? Okay? Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay dapat matuto na magbigay ng counsel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na ang isang leader ng church ay dapat talaga siyang umiwas na sa mga simpleng problema ng mga members at ito'y ipagkatiwala sa mga ibang members na lumalago na. Gaya dito sa Exodus chapter 18. Exodus chapter 18. Umpisa natin sa verse 13. The next day, Moses took his seat to hear the people's disputes against each other.
They waited before him from morning till evening. So, grabe yung involvement ni Moses sa bawat sitwasyon ng bawat Israelite sa kanyang kapanahunan. Kalahin mo, they waited before him from morning till evening. Umaga hanggang gabi, nagbibigay siya ng counsel. Grabing commitment din yun, no? Sabi natin bilang pastor nila, mahigit 3 million people ang siyang umaasa kay Moses sa bawat araw na kung saan makakakuha sila ng counsel sa kanilang specific na problema. Verse 14, when Moses' father-in-law saw all that Moses was doing for the people. So, nakita ng kanyang biyanan na mula umaga hanggang gabi si Moses ay kinukonsulta ng mga Jew. So, naobserbahan ito ni Jethro, yung kanyang biyanan. So, sabi niya, what are you really accomplishing here? Why are you trying to do all this alone while everyone stands around you from morning till evening? Sabi ng kanyang biyanan, ano ba talagang gusto mong gawin? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Bakit mula umaga hanggang gabi, ang dami namang nakatayo sa iyong kapaligiran? Ang dami nag-uobserba. Bakit ikaw lang ang gumagawa? Anong gagawin ng mga nakatayo sa paligid mo? Wala namang ginagawang mga yan. In verse 15, sabi niya, Moses replied, because the people come to me to get a ruling from God. Ang sagot ni Moses, kasi mga tao, ako ang pinupuntahan para makakuha sila ng direction sa Diyos. Sa akin sila kumukonsulta, dumidirekta sila sa akin. Ano magagawa ko? Sa akin sila pumupunta. Yan ang sagot ni Moses. Verse 16, sabi niya, when a dispute arises, they come to me. And I am the one who settles the case between the quarreling parties. I inform the people of God's decrees and give them His instructions. Kanahin mo, sa tuwing may mag-aaway, lalapit sila kay Moses. Si Moses, aayusin niya sila. I-reconcile niya sila. I-restore niya ang relationship. Mula umaga hanggang gabi. Ganyan ang ginagawa ni Moses. Matindi ito. Verse 17. Sabi ng kanyang biyanan, this is not good. Moses' father-in-law exclaimed. Exclaim, may exclamatory point. So, ibig sabihin, idinidiin niya ng husto. Para ibig niya sabihin, Moses, kung ikaw lahat ng gumagawa mula umaga hanggang gabi, ikaw lahat ng kinukonsulta ng mga tao, ikaw lahat ng nagre-resolve ng lahat ng conflict. Sabi ni Jethro, that is not good. That is not a good work. O sabi natin ito, you are not doing good. Pero akala natin kasi pagka iniiwasan natin yung mga maliliit at simpleng mga problema ng tao at ito'y hayaan nating resolbahin ng mga ibang kapatiran sa church. Pag ganun kasi yung ating ginagawa, akala natin, nakukonsensya tayo, akala natin, iniiwasan natin yung trabaho natin as a leader. Hindi. Kaya hindi ginagawa ito ng marami kasi ikaw na leader, ayaw mong bitawan yung mga trabahong iyon. O hindi mo binibigyan ng kalayaan ng mga ibang kapatiran sa church na sila na dapat ang gagawa. O tapos yung leader, yung pastor, magko-complain siya. Kakawawain niya ang kanyang sarili. Bakit siya lang ang gumagawa? O kasalanan niya yon. Bakit kasi ginagawa niya lahat? Marami na namang pwedeng gumawa ng mga yon. Okay, so tandaan nyo, ang isang leader na ginagawa niyang lahat, trying to do everything, trying to do all things alone,
that leader is not doing good, according to the advice of Jethro, inspired by God. That Moses was not doing good because he is doing all alone. Verse 18, ito ang possible na mangyari. Yung katanungan ko kanina, what are the possible things that will happen to the pastor? Kung lahat na nga ng komplikadong problema siya na nagre-resolve, tapos mga malilit na problema siya pa rin, ito ang possible na mangyari. Sabi niya, verse 18, you're going to wear yourself out and the people too. So ganito ang mangyayari, Moses, kapag ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo, na akala mo you are doing good dahil ikaw ang gumagawa ng lahat. Ito ang mangyayari. May stress ka at mababurnout ka at hindi lang ikaw. Sabi niya, maging ang lahat ng mga tao ay may stress din at mababurnout din. Dahil imbis na ma-resolve na yung kaso ng isang tao, hindi pa ma-resolve kasi kailangan pa niyang maghintay kasi pila. Imbis na sabay-sabay na sanang ma-resolve, wala, isa-isa. Wala umaga hanggang gabi. So mabuburnout kayo niyan. Mabuburnout ang pastor, mabuburnout ang mga church workers, at mabuburnout ang mga kapatiran kasi hindi masolve kaagad yung kanilang problema. Kasi naghihintay pa ng kanilang pagkakataon. So yan ang possible na mangyari sa pastor at sa mga members kung si pastor lang ang kumikilos, kung si pastor lang ang nagka-counsel. Para hindi ma-burnout si pastor at hindi ma-burnout ang mga members at mga church workers, dapat ang bawat isa involved sa pagbibigay ng counsel sa anumang simpleng sitwasyon at problema at suliranin ng mga kapatiran. Huwag i-direct lahat kay pastor. At kung nilapitan tayo as a member dahil may tiwala sila sa atin bilang kapatid nila, huwag mong i-direct kay pastor, ikaw na mag-resolve. Okay? Verse 9, tuloy muna natin yung verse 18. You're going to wear yourself out and the people too. This job is too heavy. This job is too heavy. A burden for you to handle all by yourself. Now, listen to me. And let me give you a word of advice. Kalahin mo, si Moses nagka-counsel siya. Ngayon naman siya ang kinakaunselan. Dahil totoo naman, kahit sinong leader nangangailangan ng counsel, kahit gaano kagaling pa yung preacher niya, kahit gaano kagaling pa yung na teacher, nangangailangan niya ng counsel. O si Moses, nagka-counsel siya every day and every evening hanggat hindi niya naramdaman pagod na siya at hindi na niya kaya. But this time, siya ang binibigyan ng counsel. Let me give you a word of advice, sabi ni Jethro, and may God be with you. Ibig sabihin, pag pakikinggan mo yung advice na ito, pag tatalima ka sa counsel na ito, God will be with you. You should continue to be the people's representative before God, bringing their disputes to Him. Teach them God's decrees and give them His instructions. Show them how to conduct their lives. Verse 21, ito napakaganda. But select from all the people some capable, honest men who fear God and hates bribes. Appoint them as leaders over groups of 1,150 and 10. Kaya para hindi ka mahirapan, Moses, ganito. Gagawa tayo ng mga small groups at bawat small group may leader at siya na ang dapat lalapitan ng mga tao kung nangangailangan sila ng counsel. At ang mga leaders na ito, ititrain mo sila kung paano magbigay ng counsel tulad ng ginagawa mo. Yung ginagawa mo, ituturo mo na gawin din nila para sabay-sabay ang counseling. At hindi na kailangang pumila ang mga tao. Hindi na kailangang maghintay pa ang mga tao.
But right at the moment na kailangan nila ang counsel, meron ka agad silang pwedeng malapitan. Kasi yung mga ititrain mo yung ginagawa mo, parehas lang din yung makukuha nila sa'yo sa makukuha nila sa mga leaders na ito na tinrain mo. So bakit pa sila pupunta sa'yo? Makukuha na nila doon sa mga tinrain mo, yung makukuha nila sa'yo. O mahirapan pa silang maging close sa'yo dahil sa dami nila. Di makiklose na lang sila doon sa naka-assign na leader sa kanila. So, mas maraming panahon si Moses ngayon na turuan yung mga leaders ng small group. Okay? So, ibig sabihin yan, mababawasan na yung trabaho ni Moses. Yung counseling sa napakarami, maliit na group na lang dahil mga leaders na lang ang kakaunselan niya. At pag na-counselan niya yung mga leaders sila na rin magka-counsel sa iba. So yan talaga ang dapat gawin ng isang church. Hindi lang si pastor magka-counsel, kundi may mga tuturuang mag-counsel din ng iba. Kaya verse 22 ito nangyari, they should always be available to solve the people's common disputes. Common. Yung word na common, di ba? Kita natin sa 1 Corinthians kanina, common. Mas simple lang. Sila nang bahala. But have them bring the major cases to you. Kung hindi nila kayang isolve yung problema, then mabigat na, o didali nila sa'yo. So, ang makakarating lang kay Moses, yung mga mabibigat at mahihirap resolbahin. Mafi-filter na. Hindi na lahat ay darating pa kay Moses. Kasi sayang lang ang oras, pagka ang dumating na problema kay Moses ay yung maliit at simple na bagay, kaya namang resolve ng ibang kapatiran, sayang na yung oras ni Moses. Sana oras na yan para resolbahin yung mga komplikadong problema. Sabi niya, they should always be available to solve the people's common disputes, but have them bring the major cases to you. Let the leaders decide the smaller matters themselves. Smaller matters. Kung mga maliliit na bagay, let them decide. Let them solve. Let them give advice sa mga taong ito na may mga malilit lang na problema. They will help you carry the load, making the task easier to you. So, ang mga taong ito na magbibigay ng counsel sa mga simpleng problema ng mga tao, ay, sabi niya, kasama mo silang magbubuhat ng binubuhat mo. At magiging mas mapapadali ang iyong gawain. So, nagiging mas madali ang gawain ng isang church kung bawat isa involved sa pagbibigay ng counsel. Naalala ko tuloy si Carl. Si Carl dati kasi nagsishare niya, natuto siyang mag-share sa mga kaibigan niya. So, may mga problema, may mga suliranin, may mga katanungan yung mga sinishare niya. So, pag hindi niya alam yung isishare niya, magme-message siya sa akin. And then, sabihin ko sa kanya, pero sa mga alam na niya, hindi niya kailangang iparating pa sa akin. So, nagka-counsel siya sa isang tao na hindi na kailangang kumonekta sa akin dahil naka-counsel na niya. So, ganun talaga ang flow ng church. Kasi ganun ang leader ay hindi masyadong mabigat ang kanyang dinadala. Yan. Dapat ikinatutuwa ng mga church members yun kapag ang kanilang pastor ay hindi nahihirapan at hindi nabibigatan. Yan. So, sa New Testament ay meron din example. Pero sa susunod na natin titignan. Or hindi, ganito. Tingnan natin. Tapusin muna natin sandali yung nangyari kay Moses. Tingnan natin yung resulta. Sa verse 23, if you follow this advice, sabi niya, and if God commands you to do so, then you will be able to endure the pressures. And all these people will go home in peace. So ito magiging resulta, no? You will be able to endure the pressures. Ibig sabihin, mapaglalabanan mo yung stress. Mapapagaan. At ang mga tao, sabi niya,
uuwi sila ng may kapayapaan. So, ibig sabihin, magiging resulta pag itin-apply natin yan sa isang church, ang isang church, yung pastor ay nakafocus siya sa mga komplikadong problema ng church members, and then yung mga maturing members ay nakafocus sila sa pag-solve ng mga simpleng problema ng mga members. Then pag nangyari yon, ang buong church magkakaroon ng kapayapaan. Verse 24, Moses listened to his father-in-law's advice and followed his suggestions. So nakinig si Moses sa counsel ng kanyang father-in-law. Sinunod yung advice, sinunod yung suggestion. He chose capable men from all over Israel and appointed them as leaders over the people. He put them in charge of groups of 1,150 and 10. These men were always available to solve the people's common disputes. They brought the major cases to Moses, but they took care of the smaller matters themselves. So, sinunod nga nila sakto yung counsel ni Jethro, na ang mga komplikado dalhin kay Moses, pero yung mga malilit lang at simple lang ng mga problema, and then ipagkatiwala na lang sa mga na-train na counselors. Sa New Testament, similar siya. Hindi siya more on pagbibigay ng counsel, kundi sa pagbibigay ng practical ministry. Ito ay about practical ministry. Pero pwede nating squeeze yung scenario na ito at makakuha ng principle na pwede nating i-apply sa counseling. So, Acts chapter 6 verse 1 to 7. Acts chapter 6 verse 1 to 7. Sabi niya, But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So the 12 called a meeting of all the believers. They said, We apostles should spend our time teaching the Word of God, not running a food program. So, yung nag-arise na problema, sabi ng mga apostles, ay hindi na namin dapat ito aasikasuhin pa. Kasi gusto namin mag-focus sa main job namin, and that is to teach the Word of God and to preach the Word of God. So verse 3, or verse 2, sabi niya, So the 12 called a meeting of all the believers. They said, We apostles should spend our time teaching the Word of God, not running a food program. And so, brothers, select 7 men who are well respected and are full of the Spirit and wisdom. We will give them this responsibility. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the Word. So, make sure, kung kayo church member or church worker, church leader, make sure na ang leader ninyo ay mas marami siyang time na mag-pray, mag-aral, at magturo ng salita ng Diyos. Huwag niyo siyang tambakan ng trabaho na kung saan mailalayo niyo siya sa prayer at sa Word of God. Kasi once na ang pastor na lumayo siya sa prayer and Word of God, then damay lahat ang buong church. Maliligaw sa landasang church. So make sure na nasusuportahan ninyo ang pastor ninyo na magkaroon siya ng maraming time to pray and to study and to teach the Word of God in a greater anointing or with a greater anointing. Verse 4, Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the Word. Everyone liked this idea. Everyone liked this idea. And they chose the following:
Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, and an earlier convert to the Jewish faith. These 7 were presented to the apostles, who prayed for them as they laid their hands on them. So sinunod yung counsel ng mga apostles na para hindi na maapektuhan ang time ng mga apostles to pray and to study and to teach the Word of God. Sinunod nila yung counsel. So ano naging resulta? Ang resulta, verse 7, sabi niya, so God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted too. So ano nangyari? Mas lumago yung church dahil hindi tinambakan ng trabaho si pastor. Hindi hinayaan na si pastor lang mag-evangelize. Hindi hinayaan na si pastor lang mag-pray over sa mga tao. Hindi hinayaan na si pastor lang ang mag-share ng Word of God. Hindi hinayaan na si pastor lang ang magtuturo, magtitrain ng mga leaders. Hindi hinayaan na si pastor lang ang gagawa ng lahat ng gawain ng church. Kundi nag-assign sila ng mga pwedeng gumawa ng mga trabahong ito. At ang nangyari, ang church ay lumago. So isang malaking dahilan kung bakit ang church ay hindi lumalago kapag ang lahat ng trabaho ng church ay si pastor lang ang involved. So malaki ang responsibility ninyo. Malaki ang kinalaman ng bawat isa sa inyo kung ang church ninyo ay hindi lumalago. Dahil pag hindi mo ginagawa yung trabaho mo, syempre si pastor ang gagawa nun. At the more na hindi ginagawa ng church members ang kanilang trabaho, the more na dumadami ang trabaho ni pastor, the more na siya ay nawawalan ng time to pray, to study, and to teach the Word of God, then the church will not grow. So, ano pwede mong gawin na para hindi nagawin ni pastor? Para masabi mo sa sarili mo na may partisipasyon ka sa church ninyo. Ayan ay, kailangan mong pag-isipan yan. Anong pwede mong gawin na mabawas na ang trabaho niyon para hindi nagawin ni pastor? Every Christian is called to ministry of reconciliation. Every Christian is called to ministry of reconciliation. Isa sa mga Greek word or Greek meaning of reconciliation is restoration. So ikaw ay tinawag sa ministry of restoration. Tinawag ka ng Diyos to restore. Okay? Huwag mong gawing exempted ang sarili mo kasi kasama ka sa tinawag ng Diyos sa ministry of restoration. Okay? So dito sa 2 Corinthians 5:18. Sabi niya, bago niya sinabi ang verse 18, yung 17 muna, di ba, na naging ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay naging bagong nilalang. So ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, naging bagong nilalang ka. So ngayon ito ang trabaho mo. But all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, making us acceptable to Him, and gave us the ministry of reconciliation or restoration, so that by our example, we might bring others to Him. Okay. So ito ang trabaho ng bawat sa atin. Kasi ang tinutukoy niya dyan is 2 Corinthians 5:17. Kung paborito mo ang 2 Corinthians 5:17, then automatic, ikaw yung verse 18. You are called to the ministry of restoration. So ang trabaho mo, sa tuwing may makakausap kang tao, ang trabaho mo is always to always find or follow God's direction on how you can reconnect that person to God. If ever man na mayroong area sa kanyang buhay na hindi niya na-acknowledge ang Diyos sa area na yon, then your job is to lead that person to reconnect
with God sa area na kung saan ay disconnected siya sa Diyos. Kasi maaaring yung faith natin, hindi naman siya disconnected sa Diyos, pero may area ng ating buhay na hindi natin ina-acknowledge ang Diyos. So yan ang ating trabaho dahil tinawag tayo ng Diyos sa Ministry of Reconciliation or Ministry of Restoration. Saan man yung area ng buhay ng isang tao na wala ang Diyos doon, then ang ating trabaho ay para i-discover yung lugar na yon sa kanyang puso, isip at damdamin na maghari ang Diyos sa area na yon. Or mai-connect siya sa Diyos para i-acknowledge niya ang Diyos sa area ng kanyang buhay na hindi niya na-acknowledge ang Diyos. That's your job as a new creation. Ngayon, ang tanong ko, ginagawa mo ba yung tawag ng Diyos sa iyo sa Ministry of Reconciliation? O hindi mo namamalayan sa mga behavior mo, sa attitude mo, sa habit mo, ay nadidisconnect tuloy yung mga taong malapit sa iyo sa Diyos. Yung mga taong malapit sa iyo, nadidisconnect sila tuloy sa Diyos because of your behavior or because of your habit. Hindi yan ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Ang pagkatawag ng Diyos sa iyo is to reconnect people to God, to restore people to God, to reconcile people to God. Hindi para i-disconnect sila. Ito ang tanong ko ulit. Sa araw na ito, meron ba kayong nireconnect sa Diyos? Bukas, meron ba kayong i-reconnect sa Diyos? Or masyado kayong busy sa mga bagay na patungkol lamang sa inyong sarili, patungkol sa inyong future, patungkol sa inyong mga pangarap, patungkol sa mga bagay na ikaliligaya mo. You are called by God to restore people. You are called by God to reconnect people and reconcile people to Him. Do your job. Do your calling. Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Sabi dito, brothers, if anyone is caught in any sin, you who are spiritual, that is, you who are responsive to the guidance of the Spirit, are to restore such a person in a spirit of gentleness, not with a sense of superiority or self-righteousness, keeping a watchful eye on yourself so that you are not tempted as well. So, marami tayong dapat ipunto dyan. Una, kung sinasabi mong ikaw ay spiritual person, kung sinasabi mo na ikaw ay man of the Word of God, man of faith, serious, follower of Christ, then hindi mo dapat mas inaapakan o mas inilulubog yung mga taong nagkakamali. Hindi ka dapat nangungutya ng mga nahulog sa kasalanan. If you are really a believer, true follower of Christ, hindi ka dapat nangungutya, hindi ka dapat nagkikriticize ng mga bumagsak sa kasalanan. Kasi kung akala mong ikaw ay spiritual, more responsive to the guidance of the Spirit, then your job is to restore such a person back to God. Ang trabaho natin is not to criticize, but to restore. Hindi para i-chismis yung mga nagkasala, but to restore them back to God. And then how? How are you going to do this? Sabi niya, in a spirit of gentleness. Once na ikaw nagbigay ng counsel, trying to restore someone na nahulog sa kasalanan, kapag ginawa mo ito without gentleness,
hindi ka nakakatulong. Mas pinapalalim mo yung sugat ng taong bumagsak sa kasalanan. Mas mararamdaman niya ang condemnation at guilt kapag ginawa mong mag-advise without gentleness. At kapag naramdaman niya na sinasabi mong kapag naramdaman niya na meron kang sense of superiority and self-righteousness, hindi ka nakakatulong. At maraming ganon. Maraming, akala mo kung sino nagbibigay ng advice. Akala mo hindi bumabagsak. At akala mo hindi babagsak. May mga ganon. No, kapag nagbibigay kayo ng counsel, consider yourself that you are also a human subject to sin, lalo pag ikaw nagkulang sa devotion mo. So you need to consider that. Na baka yung pinagtatawanan mo, yung saktong nangyari sa kanya ay pwede mangyari sa'yo or masigit pa. Kaya pag nagbibigay ka ng counsel, you must be careful. Do it with gentleness at dapat ingat na ingat ka sa mga sasabihin mo at kung paano mo sasabihin kasi ang taong nahulog sa kasalanan ay mayroong sugat yan. At ang doktor, kahit na doktor yan, kung nanggagamot yan ng may kapansanan, ingat na ingat yan. Kasi baka mas mapalala niya yung kanyang ginagamot. Kung physically ingat na ingat sila, and then dapat mas ingat na ingat tayo kasi spiritual, mental, at emotional yung ating hinahandalan when it comes to giving a counsel. Sa maling salita at maling pagsabi ng salita, pwedeng mas lumala ang sugat ng isang taong kinakounselan mo. So do it in the spirit of gentleness, not with a sense of superiority or self-righteousness, keeping a watchful eye on yourself. So, ibig sabihin nga nito, what if ikaw yung nasa kalagayan ng iyong kinakounselan? Anong gusto mong counsel na marinig? Anong klaseng style ang gusto mong nagka-counsel sa'yo kung ikaw yung nasa kanyang kalagayan? Then, consider mo yan. You need to consider that. Then verse 2, sabi niya, carry one another's burdens, and in this way, you will fulfill the requirements of the law of Christ. That is the law of Christian love. Ayan. Every time you are giving counsel to a person who is disconnected with God or seeking an instruction or direction from God, every time you are giving a counsel for that person, you are helping that person to carry his burden. Kanya? So every time na nagbibigay ka ng counsel, you are helping that person to carry his burden. At yan ang instruction ng Lord sa atin. Sabi niya, carry one another's burden. Isang paraan to do that is to give advice, to give counsel. Okay? So nakakatulong pala tayo sa isang mananampalataya na buhatin yung kanilang mga dinadala kung nagbibigay tayo ng counsel sa kanila. Ay, tayo sa ibang point. Every Christian can give counsel to others. Every Christian, mature or not, every Christian can give counsel. Kahit nga bata, pakinggan yung mga bata pag sila nag-uusap. Okay? Sa mga ibang
nasasabi nila, actually, nagbibigay na sila ng advice. Nagbibigay na sila ng counsel. Whenever we give our opinion, or suggestion on another person's situation or question, they consider it counsel by their consideration. Ganito ibig sabihin niya. Pag binigay mo ang opinion mo sa sitwasyon ng isang tao or tungkol sa katanungan ng isang tao, kinu-consider nila ito. Ikinukonsidera nila ito. Kaya nga yung iba, hindi mo akalain, yung simpleng suggestion mo, sinunod, di ba? Ginawa. Hindi mo akalain ginawa niya. Kasi every time na nabigay ka ng suggestion mo, kinukonsider nila yon. At doon sa pag-consider nila, then that is a counsel na natanggap nila from you. So, ilan na ang mga tao na nagbigay ka ng suggestion or opinion and then sinunod? Ilan na yung mga taong ganon? Kasi kung ilan na yung taong mga ganon, then kung marami na, so marami ka nang na-counselan. Ulitin ko, whenever we give our opinion or suggestion on another person's situation, they consider it counsel. Because they are considering it. Pinagbubulay-bulayan nila ito. Iniisip-isip nila ito. So, kinukonsider nila as a counsel. Not all Christians will be professional counselor or well-trained counselors. Not every Christian. Hindi lahat tinawag ng Diyos to become a professional counselor or expert and well-trained counselor tulad ng mga naririnig nyo sa programa ng DZAS dati, di ba? Or hanggang ngayon, meron pa ata. Or sa mga programa ng mga Christian program sa media na nag-o-offer ng counseling. Iba sa kanila, hindi naman talaga professional counselors, pero well-equipped and well-trained sila to give counsel. Kaya nga kahit anong klaseng problema ang ikonsulta sa kanila, lagi silang may sagot. Lagi silang may offer. Ngayon, hindi lahat ay pinaka-the best ang naibibigay, but they're trying to give the best counsel. No? Pero, siguro, sa dami na na-counsel nila, hindi na naibibigay yung pinaka-the best. But at least meron sila na ibibigay na pwedeng i-consider na nagpapa-counsel ng counselee. So, hindi lahat ganon. Hindi lahat ay tinawag maging ganon. Pero ang lahat tinawag para magbigay ng counsel. At ang bawat isang makakapagbigay ng counsel kahit na ikaw ay new believer pa lang. Yung advantage ng mga mapagbasa. Advantage ng mga mapagsaliksik. Dahil mas marami kang paghuhugutan na pwede mong iibigay or i-offer as a counsel. At siyempre, pag lagi kang nagbabasa, makakabasa ka ng mga iba't ibang karanasan ng mga tao na ang kanilang naging kasagutan o katugunan ay pwede pa rin maging applicable sa kasalukuyan. Pwede mong ibigay as an option. So, advantage ng isang believer when it comes to counseling, advantage ng isang believer kapag lagi siyang nagbabasa, nagsasaliksik, nagre-research. Dahil mas marami siyang bala, kumbaga. Loaded siya. So, hindi na niya kailangan, pag isa kasi yung bala mo, baka kailangan mo pang kalabitin ng 7 beses bago mo mapaputok yung baril. Pero pag loaded, kada kalabit, pumuputok talaga yan. So, kailangan sa counseling, ganun tayo. Loaded tayo.
Every time na binubuksan natin yung ating bibig, meron siyang pinupunterya kaagad. Meron siyang tinatamaan kaagad. Hindi nagpapatama, kundi may tinatamaan talaga siya. Ibig kong sabihin yung pinaka-target ng sitwasyon ay nare-resolve. Pinaka-main na dapat maging solusyon ay nai-offer mo. Kaya natatarget mo yung pinaka-sentro ng problema. Hindi yung pinaikot-ikot mo pa, and then pagdating sa uli, wala ka naman talagang maibibigay na solusyon. May mga ganun ako naririnig. Akala mo kung sino nagbibigay ng counsel, pinaikot-ikot pa yung sitwasyon. Pagdating sa uli, wala naman talaga siyang, walang kakwenta-kwenta yung kanyang naibigay. Okay? So sa mga loaded talaga, hindi yan nagbubukas ng bibig kung alam niya yung isasabihin niya ay walang laman. Hindi na yan magsasalita kung wala rin lang palang masosolve yung kanyang sasabihin. Ganun ang mindset ng mga loaded ng information. Dahil nagbabasa sila lagi, nagre-research sila lagi. So not all Christians will be professional or well-trained counselors, but all Christians can be yung tinatawag na common care counselor. Common care counselor. Ibig sabihin yung mga simple problems, that need simple solution. Ang tawag sa mga ito na kayang magbigay ng simple solution sa mga simple problem ng member, sila ay common care counselor. At ito ay scriptural. Ito ay scriptural. So, tinan natin sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 13. Hebrews 3:13. Kailan kung tama tong oras ko? Bilis naman. Hebrews chapter 3 verse 13. Sabi niya, but encourage one another daily. Daily. Encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Yung word na encourage one another daily. Every time na i-encourage mo yung isang tao, kadalasan yung encouragement mo, may counsel siya. Kasi ini-encourage mo siya and then at the same time, nabibigyan mo siya ng motivation na gawin ng isang bagay na naaayon sa salita ng Diyos. O naaayon sa isang bagay na alam mong tama. Na hindi naman siya tumataliwas o kumukontra sa principle ng Bible. Okay? So, pwede natin gamitin yung word na counsel. But counsel one another daily. Kasi pag nagbigay ka ng counsel, you are encouraging them. Pag binibigay mo ako ng counsel, you are encouraging me. Binubuhay mo yung hope ko. So, you are encouraging me when you are giving me counsel. So 1 Thessalonians 5:14. Sabi niya, 1 Thessalonians 5:14. We earnestly urge you, believers, admonish or counsel those who are out of line, the undisciplined, the unruly, the disorderly, and daming disorderly na believers. Encourage the timid who lack spiritual courage. Help the spiritually weak. Ang daming spiritually weak. Be very patient with everyone. Always controlling your temper. So yan ay para sa bawat believer yan. Hindi yan sinabi sa fivefold ministry gifts. Last verse, Romans 15 verse 14. Romans 15 verse 14. Sabi niya, personally, I am convinced about you, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, amply filled with all spiritual knowledge, and competent.
to admonish and counsel and instruct one another. So ang pagiging common care counselor ay biblical, scriptural. Ina-advise ng Bible sa atin na lahat tayo maging common care counselor. Ibig sabihin yung mga simple problem of people na ang hinahanap lang nila ay simple solution, kayang ibigay yan ng bawat believer. So, do your calling. Fulfill your calling to become a common care counselor. You're blessed.